Sa paglipas ng panahon, habang unti-unting dumadami ang puting hibla sa ating buhok at ang mga palad ay nagkakaroon ng mga guhit ng karanasan, dumarating ang isang yugto sa buhay na tinatawag nating pagtanda. Sa edad na 75, marami sa ating mga nakatatanda ang nagbabalik tanaw sa kanilang buhay, puno ng tagumpay, kabiguan, tawa at luha. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga mahahalagang payo silang nais ipamana sa mas batang henerasyon, mga aral na hinubog ng panahon, sakit at pagmamahal. Isa sa pinakamahalagang paksang pinag-iisipan ng marami sa pagtanda ay ang tamang paraan ng pag-aalaga sa sarili o tinatawag nating paghahanda sa pagtanda. Sa panahong ito, tila ba mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Ang dignidad, kalayaan at kaligayahan ay hindi dapat isakripisyo kahit pa sa harap ng pag-iisa. Maraming matatanda na ang nagsasabing, mas pipiliin ko pang mamuhay ng mag-isa kaysa isuko ang aking dignidad at katahimikan. At may tatlong paraan ng pamumuhay na mariin nilang iniiwasan. Mga paraan na maaring magdala ng kahihiyan, pagkadismaya o kawalan ng saysay sa huling bahagi ng buhay. Unang-una sa mga payo ng matatanda, huwag na huwag mong isusuko ang lahat at ipaubaya ang iyong pagtanda sa mga anak, lalo na kung ito'y magdudulot ng labis na pagkadepende. Sa ating kultura, likas ang pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. Ngunit may hangganan ang lahat. At may mga pagkakataon na ang pagkakapit natin sa mga anak ay nagiging pabigat, hindi lamang sa kanila, ngunit sa ating sariling damdamin at dignidad. Maraming matatanda ang nagkukuwento ng mga araw na sila'y nakadarama ng pagkakahiya, sapagkat tila ba sila'y naging pasanin na lamang ng kanilang mga anak. Ang paghingi ng tulong ay hindi masama, ngunit ang labis na pagdepende at ang pag-asa sa bawat pangangailangan ay unti-unting sumisira sa sariling respeto at damdamin ng pagiging kapaki-pakinabang. Sa paglipas ng panahon, ang mga anak ay magkakaroon ng sarili nilang pamilya, responsibilidad at mga pangarap. Kung ang pagtanda ay iaasa mo lahat sa kanila, maaring masaktan ka lamang kapag hindi nila natugunan ang iyong mga inaasahan. Mas mainam na palakasin ang sarili, matutong mamuhay ng mag-isa, at bigyan sila ng espasyo upang lumipad at abutin ang kanilang mga pangarap. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sukatan ng kung gaano ka madalas alagaan, kundi kung paano mo nire-respeto ang kalayaan at dignidad ng isa't isa. Pangalawa, iwasan ang pagtira sa mga tahanan ng mga kamag-anak o kaibigan bilang paraan ng pagtanda, lalo na kung ito ay hindi mo talaga kagustuhan o ikaw ay napilitan lamang. Maraming matatanda ang nagbabahagi ng kanilang karanasan na, bagamat sa una ay maayos at puno ng pagmamalasakit ang pagtanggap ng mga kamag-anak, unti-unti ring dumarating ang pagbabago. May mga hindi pagkakaunawaan, maliit na tampuhan, o di kaya'y pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sariling pamilya. Ang pagtira sa bahay ng iba ay maaring magdulot ng pakiramdam na ikaw ay nakikialam o di kaya'y pabigat. Minsan, kahit hindi sinasadya, nararamdaman mong iba na ang trato sa iyo, lalo na kung hindi mo na kayang tumulong sa mga gawaing bahay o kung ikaw ay may iniinda ng karamdaman. May mga pagkakataon din na ang mga anak ng mga kamag-anak ay nagiging tampulan ng selos o hindi pagkakaunawaan. Sa halip na tahimik at mapayapang pagtanda, nagkakaroon ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang payo ng mga nakakatanda, kung kakayanin, tumira sa sarili mong tahanan o maghanap ng lugar kung saan ikaw ay tunay na malaya, may sariling espasyo at hindi kinakailangang makibagay o makisama araw-araw. Ang pagiging mag-isa ay hindi nangangahulugan ng kalungkutan. Minsan, ito pa ang nagbibigay daan sa tunay na kapayapaan ng kalooban. Pangatlo, iwasan ang labis na pagdepende sa mga institusyon ng nursing home o mga bahay ampunan para sa matatanda, maliban na lamang kung talagang kinakailangan o walang ibang opsyon. Maraming matatanda ang nagkukuwento ng kanilang karanasan sa mga ganitong lugar. May ilan na maayos ang serbisyo, may mga tagapag-alaga, at tila ba masigla ang paligid. Subalit, marami rin ang nagsasabi ng kalungkutan, pag-iisa, at pakiramdam ng pagkawalay sa pamilya. Sa kabila ng pag-aalaga ng mga profesional, hindi nito mapapalitan ang init ng pagmamahal ng sariling pamilya o ng mga kaibigan. May mga araw na tila ba ang bawat minuto ay napakahaba, ang bawat gabi ay malamig, at ang bawat umaga ay puno ng pagkasabik na makita ang mga mahal sa buhay. Ang kakulangan ng personal na atensyon at tunay na malasakit ay nagiging sanhi ng depresyon at pagkawala ng gana sa buhay. Ang dignidad ay unti-unting namamatay kapag nararamdaman mong ikaw ay iniwan na lamang sa isang lugar, malayo sa mga alaala ng iyong kataan at sa mga taong tunay mong minamahal.
kung may kakayahan, piliin ang manatili sa sariling tahanan o sa lugar na pamilyar at komportable ka dito. Mas mapapanatili ang iyong dignidad at kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang payo ng mga matatanda ay ang pagyakap sa kalayaan at paglinang ng sariling lakas. Ang kalusugan, pisikal, emosyonal at mental ay ang tunay na pundasyon ng isang masayang pagtanda. Sa bawat araw na dumarating, sikapin mong alagaan ang iyong katawan, kumain ng tama, mag-ehersisyo at umiwas sa mga bisyo. Higit sa lahat, bigyang halaga ang iyong kaisipan. Magbasa, manalangin, magnilay, at maging bukas sa edukasyon at bagong karanasan. Panatilihin ang pakikisalamuha sa mga kaibigan, ngunit huwag ding matakot sa katahimikan ng pag-iisa. Sa mga oras ng pag-iisa, mas nagiging malalim ang pagninilay. Dito nabubuo ang tunay na kapayapaan at pagtanggap sa sarili. Ang kalakasan ng loob at tibay ng damdamin ay mahalaga. Ito ang sandata laban sa takot, pangungulila at pag-alinlangan. Isa pa sa mga napakahalagang aral ay ang hindi pagkalimot na ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. Ang puso na marunong magpasalamat ay mas madaling tumanggap ng mga pagsubok, mas mabilis makahanap ng kaligayahan kahit sa gitna ng kahirapan. Maging bukas sa pagtanggap ng tulong, ngunit huwag hayaang ang sarili ay mawala ng halaga o maging pabigat sa iba. Igalang ang sarili at matutong magbigay galang sa iba. Sa bawat pakikisalamuha, laging isipin na ang respeto ay kailanman hindi naluluma. Ito isang kayamanang hindi mananakaw ng panahon. Ang buhay ay parang ilog, may panahon ng agos, may panahon ng katahimikan. Sa pagtanda, may mga araw na pakiramdam mo'y mabilis ang agos ng oras. Ngunit may mga gabing tila ba unti-unting bumabagal ang lahat. Sa mga panahong ito, mahalagang matutong tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay. Maging ang pag-iisa, ang pagluha at ang pag-asa. Ang mga matatanda ay laging nagpapaalala, huwag tayong matakot sa pag-iisa. Sa halip, gamitin natin ang pagkakataong ito upang pagyamanin ang ating pagkatao, palalimin ang pananampalataya at palakasin ang loob. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa dami ng taong kasama, kundi sa lalim ng pagmamahal na nararamdaman, para sa sarili at para sa kapwa. Sa huli, ang pinakamahalagang payo ng mga matatanda ay ito: panatilihin ang dignidad at kalayaan kahit sa harap ng pagtanda. Huwag tayong matakot na tumanda ng mag-isa, sapagkat sa pag-iisa, mas lalo nating nakikilala ang ating sarili. Sa bawat araw na lumilipas, magpasalamat tayo sa mga biyaya, maging mabuti sa kapwa at alagaan ang ating kalusugan. Iwasan ang maging pabigat sa anak, kamag-anak o institusyon. Sa halip, maghanda, mag-ipon at matutong mamuhay ng simple. Ang pagtanda ay hindi dahilan upang mawalan ng saysay ang buhay. Ito ay pagkataon upang ipasa ang karunungan, pagmamahal at pag-asa sa susunod na henerasyon. Minsan, ang pinakamahalagang aral ay natututunan lamang sa katahimikan ng gabi sa pagninilay sa mga lumipas na taon. Sa bawat kulubot ng mukha, may nakatagong kwento ng katatagan at pag-ibig. Sa bawat puting buhok, may lihim ng tagumpay at kabiguan. Kaya't sa iyong pagharap sa pagtanda, yakapin mo ang iyong sarili, igalang ang iyong kasaysayan, at huwag matakot na mamuhay ng mag-isa, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan at dignidad na hinahanap ng bawat tao. Ang tunay na pagtanda ay hindi nasusukat sa bilang ng taon, kundi sa lalim ng pag-unawa, kababaang loob at paggalang sa sarili. Kung darating ang panahon na ikaw ay kailangang pumili ng paraan ng pamumuhay, piliin mo ang landas ng dignidad, ang pamumuhay na may kalayaan, pagmamahal sa sarili, at malalim na pasasalamat sa bawat araw na ipinagkakaloob ng buhay. Ngayon, tumingin tayo sa hinaharap ng may tapang at pag-asa. Ang bawat araw ay isang biyaya. Bawat hininga ay isang paalala na may halaga pa rin ang ating presensya sa mundong ito. Ipagdiwang natin ang ating buhay, ipasa ang ating karunungan at maging ilaw ng inspirasyon sa bawat kabataang dadaan din sa landas na ating tinahak. Sa pagtatapos, alalahanin mo, ang dignidad ay hindi nabibili, hindi nahihingi, at hindi basta-basta binibigay. Ito ay pinangangalagaan, pinagtitibay at iniingatan sa bawat hakbang ng buhay. Huwag mong hayaang maagaw ito ng sinuman o ng anumang sitwasyon. Mas mainam pang mamuhay ng mag-isa kung ito ang kinakailangan upang mapanatili ang respeto sa sarili at ang tunay na kaligayahan sa puso. Sa iyong pagtanda, piliin mo ang pamumuhay na nagbibigay saysay, dignidad at kapayapaan, sapagkat ito ang tunay na yaman na may papamana mo sa mundo.